Good day mga ka-backyard. Ayan, ngayong umaga meron na akong gustong sagutin dun sa nag-comment sa ating pinaka last na na-upload, yung regarding sa mga pagkukulture ng mga mosquito larvae. Ayan, ang sabi niya, sayang naman daw yung aking farm kasi kumbaga parang wala na kayong news na wala na kayong update kung anong nangyari dito sa aking farm. Pero kagaya nga nung sinabi nung nag-comment, sayang, ipapakita ko sa inyo yung kalagayan itong JBM Aquayard Farm ngayon. Pero meron akong mga binabalak na mga updates, meron akong mga binabalak na bagong project na gagawin dito sa ating JBM Aquayard Farm. So yan mga ka-backyard. So ito, nagtayo ako dito ng kubo kasi dito ko binabalot yung mga pinapak na mga order. Yan, ang mga order ng mga aquatic plants yan. And by the way, papakita ko lang sa inyo yung aking mga breeder na mga apple snail. Ayan, ito yung ating mga apple snail. Ito, mga malalaking size na to, itong aking mga apple snail. So napakarami nito dito sa mga pond yan. Yan, yung mga styrobox na yan, tas yung mga ref tub. Ayan, pati dito sa mga timba, meron na rin yan. Kasi nag-i-start na sila ulit mag-breed. Ayan, makikita nyo dito may itlog yan. Kasi ito yung mga napisa. Pakita ko sa inyo yung itsura ng mga napisang mga apple snail. Ayan, itong mga maliliit na yan. Although nahaluan lang ng mga pond snail, pero mas marami yung mga apple snail. Ayan. So yan yung mga maliliit na apple snail. Ang ginagawa ko, pagka napisa rito, pinapalaki ko muna ng konti, mga ganyang kalaki, tapos yung iba ta-transfer ko na sa mga styrobox, sa timba, para mas mabilis silang lumaki. Yan, kasi pag pinabayaan ko rito, sobrang dami niyan, siguro nasa 100 mahigit yung napisa rito. Mabagal sila lumaki kasi maliit yung lagayan. So ito na yung kalagayan ng ating farm ngayon. Ayan, dito dati andyan yung mga malalaking kong mga succulent pond. Sa mga gapis yan, yung mga gino-grow out na mga gapis. Kasi na-reach na niya yung limit ng mga succulent, nagkanda butas-butas na sila. Kasi ang estimate ko dyan, 2 years lang ang itatagal. 3 years na sila rito. Ayan, yung mga pond na yan, 3 years na, kaya talagang sira-sira na yan. So dito yung mga aquatic plants dati na marami. Pero ngayon, andito pa rin naman, ayan. Marami pa rin mga aquatic plants. Ayan, gaya nung Inclinata Green, yung Ludwiga White. Ito, nakalimutan ko yung tawag. Ayan, marami pa rin naman. Puro aquatic plants yan. Ayan. So, puro aquatic plants yung tanim dito. Ayan. Yun nga lang, ang kaibahan ngayon, medyo tuyo na. Wala nang gaanong tubig. Kasi nga, yung mga pond ko, puro puro wala nang laman. Puro mga sira-sira na. Dati kasi, ang nagsusupply ng tubig dito is yung tubig sa pond. Pagka naglinis ako ng tubig sa mga pond, pumupunta dito. Kaya lagi siyang may stock na tubig. Ngayon, walang tubig kasi nga wala nang laman. So, ginagawa ko dito sa mga aquatic plants na to, dinidilig ko na lang yan. Everyday ang pagdidilig para hindi mamatay. Pero okay naman, nabubuhay naman. Ayan ito, matakaw sa tubig to, itong mga pearlweed. Ayan, pero nabubuhay pa rin sila. Ayan, oh. Buhay na buhay naman. Hindi naman sila nagdidilaw. Pagka kasi nagdilaw, yun, sign yun na kulang sa tubig. Ayan. Ayan. Okay naman yung mga aquatic plants, yung mga tanim, buhay naman sila. Ayan. So, although nahaluan talaga ng damo kasi nga tuyo. Gaya nito, ito yung problema ko rito, itong mga pennywort. Sobrang dami na nila. Pero madali lang naman patayin yan. Ayan. Ayan, oh. Puro pennywort na yan dyan. So, hindi ko na kasi kailangan to kaya hindi ko muna tinataniman. So ito yung nakalimutan ko rin ang tawag dito. Ang dami rin ito. Ang bilis din dumami niyan. Ayan oh. Pero mabilis lang din patayin yan. So ang pinakamarami ko rito itong mga Echinidorus, Grandiflorus, Elephant, Marble. Ayan, hanggang doon pahabayan. Ayan. So punta tayo rito. Ito yung mga pond. May mga mangilan-ngilan na natira na maayos pa. Gaya nito, lagay ng water lettuce. Etong azola, yan. Ayan.
So hanggang doon, yan, mga sira na yan, pero may mga laman na mga aquatic plants. So yan yung update dito sa JBM Aquayard Fish Farm. So hindi na siya ngayon fish farm, ano siya, aquatic plants farm. Pero may mga isda pa rin naman tayo na mangilan-ngilan. Gaya dito may mga guppies na pair dito. Tapos dito mga swordtail, platy. Ayan, guppy, halo-halo na. Ayan, so may mga guppy pa rin tayo. Doon may molly pa ron. Ayan, mga guppy. Ayan. So nilalagyan ko kasi ng isda kasi nga ito yung dito ko pinaparami gaya itong jungle balisneria, diyan ko pinaparami. Para mawala yung lamok, kailangan may isda. Ayan, kaya may mga isda pa rin tayo, hindi pa rin mawawala yan. So yung plano ko, instead na buhayin ko tong mga nasirang mga trapal pond, medyo malaki kasing gastos pagka ginawa ulit na trapal pond. Ang gagawin ko na lang, bibili ako ng mga drum, yung mga plastic drum na malalaki. So ahatiin ko sa gitna, pagdadalawin ko siya, pabilog siya. Yan, parang Thailand style. Thailand style siya. Hindi ko lang alam kung dito ko gagawin. Siguro mga 20 na drum yon, so bali 40 na tank yung mabubuo. Baka doon ko siya i-set up. Doon banda. Ayan, yung 40 na tank. Para naman yon sa mga guppies. So, babalik tayo sa pag-guppies. Although hindi naman talaga tayo nawala kasi may mga guppies pa rin naman ako. Pero, hindi na ako masyado nagbebenta. Pero pagka nabuo yung project, ay baka magbenta ulit tayo ng napakaraming mga guppies. So yan, Niel Chops Guppy. Sana nasagot ko yung tanong mo kung ano yung update na dito sa ating farm. Yun nga, nanghihinayang din ako kasi hindi na natin na ma-maximize yung paggamit dito sa ating farm. Pero kumikita pa rin naman itong ating farm. Yun nga lang, hindi na siya sa pangkalahatan ngayon. Ang main products natin is yung mga aquatic plants. So doon tayo kumikita ngayon. Pero gaya ng sabi ko kanina, meron tayong panibagong project na gagawin. So nagka-canvas na ako kung magkano yung magagastos. Then kailangan munang budgetan. Ayan. So budget na lang ang kulang. Andiyan na yung naka-prepare na yung project, budget na lang ang kulang. So yan mga ka-backyard, maraming salamat sa panonood. At magkita-kita tayong muli sa mga susunod pang episode dito lang sa JBM Aquayard.